Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Yan po, welcome ulit dito sa live update natin muli. Kasama niyo Miss Lynn dito sa ICSA. So may panibagong live naman tayo ngayon. Ito naman is to congratulate our newly graduate students sa UK diploma natin. Kasi dumating na yung credential nila from authentication. Kasi ngayon itong credentials nila na diploma is kinuha nila with authentication process from Apostille Office and Embassy of Kuwait and London. So ito yung mga authentication na to, nagpapatunay na yung credential na nakukuha ng estudyante natin dito sa ICSA, sa UK diploma natin is talaga siya, legal and authentic yung credential nila kasi nga it is recognized from Apostille Office and then also ng Kuwait Embassy in London. So yan po no. So kung makita niya dito, ito yung partner natin po na courier, yung DHL. So kung may mga estudyante natin na gustong mag-avail ng ng mga padala, ng documents, or pick up ng documents, pwede nyo i-avail yung ating DHL assistance para sa shipment ng inyong credentials or di kayo ng mga documents galing sa iba't ibang bansa. So pwede lang kayo mag-message sa ating WhatsApp number +965-930-2850. So yan po. So tunghayan natin ngayon yung mga graduates natin. So abang-abang yung mga ating graduates din, yung mga estudyante natin sa UK diploma na nag-aantay na ng kanilang credential na nanggagaling sa authentication office natin. Okay, sa UK. Kasi itong credential nila is nanggagaling sa UK. So, isa-isahin na natin. So, maging isa sa mga OFW natin, no, maging isa sa mga kabayan natin na habang natatrabaho sa abroad at planong mag-ibang bansa, plano naman na panibagong job opportunities. So, kailangan nyo, kasi yung mga opportunities na yon, kailangan natin gumawa rin ng paraan kasi hindi siya dumadating. Okay? So, kailangan yung gumawa ng paraan para mag-open ng panibagong opportunities. Okay? So, unang-una doon is yung pag-upgrade ng skills. Yan talagang sinasabi natin sa mga OFW na wag magsatang sa ganitong skills lang, kundi mag-upgrade pa kayo. Kasi nga everyday, it's a new day na mag-develop ng sarili, panibagong learning, panibagong skills na alam. Kasi nga, the more skills na meron ka, the more opportunities yung darating or magbubukas para sa inyo. Kasi unlike lang na isa lang yung focus natin, ito lang yung alam natin, syempre, ano ba yung option natin? Kundi isa lang. Pero kung marami kang mga skills na pwede mong gamitin, pwede mong pag-applyan, so marami kang option. So kung alin naman doon yung mauna, alin naman doon yung mas magandang opportunity, yun yung at least may option tayo. It's not only one, kundi marami pa tayong options. Yan. So congratulations sa mga panibago naman nating mga graduates sa UK diploma na dumating na yung credential nila with authentication galing sa Apostille Office sa London and Kuwait Embassy in London. So yan po, ready na yung credential nila na magamit nila kung saan na namang bansa na gusto nilang pag-applyan. Okay? So yan, congratulations to Miss Asma Sirajul Islam. So ito yung credential niya from UK Diploma in Health and Social Care. And then ito yung patunay na yung credential niya is authentic, legal, na pwede niya magamit kahit saan mang bansa. Okay? So kapag credential mo is apostilled, so recognize siya na kahit saan mang bansa kasi nga legalized siya from Apostille Office from UK kung saan nanggagaling yung credential ng ating mga estudyante. So, ito yung Apostille. Kahit sa Pilipinas, natawag na natin itong authentication na Apostille. Okay, so, ayan yung credential niya. Ito yung credential niya. Siya is nagtapos ng Diploma in Health and Social Care in Level 3. So, ayan. Ito yung credential nila and yan siya no, off-call regulated din. Si off-call pala is a counterpart ng, kung mga equivalent siya sa CHED, higher education, sa Pilipinas, diba CHED yung tawag natin. Pag UK is off-call. Sila yung higher education body na nag-regulate sa mga courses sa UK. Okay? So yan, congratulations also to Miss Emily Regala L. Pides. So, siya is nagtapos ng diploma, Level 4 Diploma in Information Technology. So, ayan. So, and then, yung credential niya is apostille din. And nag-avail din siya ng Kuwait Embassy stamp from London. So, pwede niya siyang magamit kung gusto niyang gamitin dito sa Kuwait. Ayan. Congratulations. And then, congratulations also to Mr. Percival Priagola Niegas. So, siya rin is nagtapos ng Diploma in Information Technology. So, ayan po. And then, yung credential niya is authenticated din from Apostille and Kuwait Embassy. So, bakit nga ba merong mga attachments sa diploma ng mga graduates natin? Ito is optional lang. Yung credential nila makuha pa rin nila even with or without this authentication. So, itong authentication is kinakailangan nila. Ito yung hinahanap ng country kung saan sila mag-apply. For example, kung gusto nila mag-apply dito sa Kuwait, is hahanapin ng company yung authenticated ba yung credential nila. Pag tinatawag na authenticated, meaning, legal,
authentic, original, at talagang nag-aral yung estudyante. Okay? So, hindi man lingid sa alam natin, di ba, na merong mga parang binibili lang nila na diploma or ano. So, ito yung nagpapatunay na yung credential is legal, authentic, and recognized ng mga embassy. Okay? So, congratulations again, Mr. Percival, and congratulations to Miss Jacqueline Jasola Lozano. So, ayan. Siya is nagtapos ng Level 4 Diploma in Health and Social Care. Ayan. Congratulations also to Miss Jacel Arias Lanusa. So, ayan. Congratulations. Ito na po yung credential ninyo. And then, also authenticated rin yan. Congratulations also to Mr. Luis Carlo B. Dayag. So, you have completed your diploma in Level 4 in Information Technology. So, ayan po. Okay? Authenticated na rin. And then, congratulations also to Miss Maricel Paluma Bilar. Ayan. Congratulations. Si Ma'am Maricel naman is nagtapos ng Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, and congratulations also to Ma'am Ranaliza Husgaya Rodelas. Ayan. Congratulations. So, ito yung mga estudyante nag-aantay na kanilang mga credentials. So, andito na. So, kung nanonood kayo, andito na yung mga credential nyo and ready to be claimed here sa ISEC Kuwait City Branch. Okay? So, may mga estudyante rin naman tayo na nag-reside sa iba't ibang bansa. So, tulad ng isang estudyante natin sa Taiwan na nagtapos ng Health and Social Care. So, on the way na rin yung credential niya to be delivered sa Taiwan. Kaka-pick up lang ng DHL dito sa atin. So, and congratulations to Mr. Rene B. or Buddha Jr. You have been awarded Diploma in Health and Social Care. So, and po, pwede niyo rin siyang i-claim dito sa office. Authenticated na rin yung credential ninyo. Miss Annalyn Villaruel Suazo. Yan, si Ma'am Annalyn. So, yun pala. So, authentication, may option sila na yung mga estudyante gusto nilang apos lang. Kasi nga, depends on the country kung saan sila mag-apply. Kung yung balak niya naman is mag-apply sa mga European countries, US. So, at least, apostille is pwedeng-pwede nyo na siyang magamit. Okay? So, siya is hindi rin siya nag-avail ng Kuwait Embassy kasi iba yung plan niya. Okay? So, congratulations, Ma'am Annalyn. And then, congratulations also to Ma'am Bituin Taral Banga. Si Ma'am Bituin pala is from UAE, student natin. So, and congratulations. Andito na yung credential ninyo. So, yan din, apostle din yung credential niya. Congratulations also to Mr. Dizon Mariano III in Sinas. Ayan, nandito na po yung credential niya, sir. Ready to pick up na rin sa ICSA. So, ayan po. And then, authenticated din siya. Congratulations also to Miss Arifel P. Tagalog. So, yan po. You have been awarded Level 4 Diploma in Health and Social Care. Yan. So, yan yung diploma nila. And congratulations to Ma'am Maria Cecilia Villoria. So, nag-message na siya sa akin kanina. Ma'am, andyan na ba yung diploma ko? So, ayan. Dito na yung mga diploma ninyo. So, congratulations sa mga estudyante natin na, ayan na, ready na yung credential nila. And pwede nyo nang i-claim dito sa office. So, sa mga kababayan natin na nag-aalangan pa, kasi nga, syempre, hindi naman mawala sa atin na mag-alangan and then doubt about sa course at saka sa institusyon. So, si ICSA has been, more than 23 years na existed dito sa Kuwait, and it's also the first institute na para sa mga Pilipino, sa mga Pilipino and even sa mga iba't ibang lahi din. Kasi yung mga courses natin dito is open for everyone. Sa mga gustong mag-aral, basta gusto niyo mag-aral, gusto niyo mag-upgrade ng skills, may mga panibagong requirements kayo or qualifications, open na open si ICSA. So, grab niyo yung chance habang nasa abroad. Kasi yun talaga ang always namin na sinasabi na while you are here abroad, continuous pa yung salary, hindi pa ganang tilipit yung budget. So, maglaan kayo ng oras at saka panahon na mag-upgrade ng skills. Once you upgrade your skills, you upgrade also your opportunities. Okay? So, huwag tumigil na matuto ng panibagong skills kasi yung mga skills na yon, who knows, may mga panibagong opportunities na dumarating. So, it's up to you kung maging ready ka ahead of time or maging ready ka kung andyan na. So, kasi yung opportunities na yan is hindi nag-aantay. Tandaan nyo, hindi sila nag-aantay yung opportunities na yan. It's up to you to create opportunities na magbubukas para sa inyo. Okay? Kasi, kailan tayo gagalaw kung meron ng mga applications? Kaso, nung applications na yon open na, hindi pa tayo ready, wala pa tayong ganitong mga skills, wala pa tayong ganitong mga credentials na kailangan for your job applications.
So, kumbaga, yung opportunities na yon biglang nawala kasi nga, hindi pa tayo ready. So, kung balak nyo, kung may balak na kayo, or kung meron na kayong mga target, like for example, mag-change naman ng country, mag-change naman ng career, kasi gusto nyo naman ng panibago at mas mataas na sahod. So, kailangan nyo ring gumalaw kasi nga hindi siya darating basta-basta sa harap ninyo yung opportunity na yon kung hindi nyo rin naman ginagawa yung ating, ang ating, kung anong kaya natin. So, kailangan, habang andito, nasa abroad, mag-invest in skills, mag-invest sa panibagong learnings, kasi yung mga learnings na yon, yung mga skills na yon, na panibagong qualifications, is yun na magbubukas para sa inyo ng na panibagong opportunities. At siyempre, yun yung pinaka number one natin is magkaroon ng mas mataas na sahod. Kasi darating yun kapag nag-improve tayo ng sarili natin. Okay? So, yan sa mga kababayan natin, we are here. Kung hindi nyo pa alam yung ICSA, we are here located sa Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. We are open every day. Kahit ngayong Ramadan, we are open from 9 o'clock until 5 p.m. Pwede kayong bumisita, mag-inquire. At saka, alamin ko ano ba yung magandang course, ano ba yung in-demand ngayon, ano ba bala kung umuwi sa Pilipinas, mag-start ng panibagong business, ano kaya yung in sa Pilipinas, ano kaya yung magbibigay sa akin ng panibagong career naman. Kasi nga, yung iba, pagod na magtrabaho physically sa construction, sa bahay, gusto naman ng panibago at mas hayahay na trabaho pero mas mataas na sahod. So, kailangan nyo rin gumalaw. Kasi ganun talaga. If we invest to skills, if we invest sa qualification to improve ourselves professionally, at saka, career development is susunod yon. Kasi nga, kapag nagstay lang tayo, magbabrowse lang tayo ng Facebook, TikTok, wala tayong ginagawa, paano tayo kikita? Paano tayo magbubukas ng panibagong opportunity? So, kailangan, galaw-galaw din pag may time. Bawal ang tamad. Yun yung sinasabi nila online, kahit sino, bawal ang tamad. So, kailangan gumalaw, magbukas ng panibagong opportunities. Ayan, masayang buhay, Ma'am Ambray. Ma'am Aubrey pala to. Kamusta? So, ayan, thank you rin sa panonood sa ating mga kapwa-FW. So, ito is a sign. Once na napanood nyo nito, yung mga live namin sa ICSA, it's a sign na kailangan nyo rin mag-upgrade ng skills kung gusto ninyo. Ganun talaga. Kailangan nyong magsakripisyo, kailangan nyong gumalaw. Ganun lahat ng paghihirap andyan. Kasi it's up to you kung gusto mo lang ng comfortable na na situation. Siyempre, hindi ka rin mag-expect ng mas mataas na salary, magandang opportunities. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo para at least alam mo kung ano yung kaya natin. Ganun talaga. Okay? Kailangan yung maggumalaw, kailangan yung mag-take action para at least magkaroon ng panibago sa buhay natin. Okay? Kasi the more na mag-stagnant kayo dyan, the more na mag-stay lang kayo dyan, hindi mo alam yung capacity mo, hindi mo alam kung ano pa yung kaya mong gawin, ano pa yung kaya kong marating. So, kailangan yung gumalaw. Galaw, yung movement, yung actions, it will open new opportunities. Hindi nyo alam, dito kayo sa Kuwait, pero natuto kayo ng mag-computer, matuto kayong mag-manage ng office, marunong kayong nagkaroon kayo ng idea panibagong business opportunities. So, hindi nyo alam, pag uwi nyo sa Pilipinas, meron na pala kayong, may idea na kayo paano start your business, mag-transfer naman kayo sa ibang bansa. At least, hindi kayo, yung limit, yung skills niyo hindi kayo nakalimit lang sa ganitong box lang. Hindi nyo alam kung ano yung gagawin. So, at least, kung marami kayong opportunities, marami kayong alam, marami rin kayong ma-applyan, di ba? So, ayan po, kasama niyo muli dito sa ICSA, Miss Lynn. And then, for more informations and for more inquiries, mag-message na kayo dito sa comment box below natin. O di kaya mag-message sa ating WhatsApp number, +965-9930-2850. Huwag kayong mahiyang magtanong, huwag kayong mahiyang mag-inquire. Kasi you start there. Kapag nag-inquire ka, you shows interest. So, meron kang interest, kumbaga, na panibago. Okay? So, simulan ng paunti-unti. Okay? Kasi sa small steps na yan, hindi mo alam kung saan ka mararating. Okay? So, ayan po. Maraming salamat and God bless you everyone. And see you next time sa more live update natin. And then, see you sa mga susante natin, napabalik after this Ramadan. Kasi alam kong busy-busy ang lahat. Pagod rin. So, see you this coming April, lalo na sa mga new students natin na mag-join sa ating mga new courses and new batches. So, ayan po, maraming salamat and God bless you everyone.